Sino dito ang mga senior citizens? Sino dito ang nakasaksi noong 1986, yung first EDSA revolution? I am now at 67 years old. In fact, halos ka-birthday ko ang presidente ngayon. Pero, nakakalungkot dahil hindi ko pa nakikita. Okay, alam niyo po kaya ako nakapunta dito ngayon. Hindi dahil sa may mga iniidolo ko. I am a former mayor sa Cebu, 2013 to 2019. Nakasaksi ako at nakita ko kung sino ang presidente noong 2016 to 2022, although ako ay hanggang 2019 lang. Nakita ko kung papaano, bakit niluklok ng Diyos at ng taong bayan ang isang presidenteng Bisaya, palamura, prangka magsalita, at hindi natin malilimutan yan. Noong panahon ng kampanya, sinasabi na niya, papatayin ko ang mga drug pushers, papatayin ko pati drug addicts. Pero ang nangyari, pati nga mga simbahan noon, kasi ako, pagsimba ko, siyempre, tuwing linggo nagsisimba ako, pati pare, sinasabi na darating na ang sa Bisaya manluluwas, Savior. Kaya sabi ko sa pare, teka, mukhang mali ata ito pero hinayaan ko lang. Tapos, siyempre, kung noong panahon na yun, ay kung talagang galit at ayaw ng mga tao dahil sa mga kalaban noon ng ating presidenteng PRRD ay mga political animals, suportado ng mga political animals, ibig sabihin kumplito, Ricardo sila sa mga logistics, ang lahat, kung ano pa. Alam mo nung, siguro alam naman natin lahat yan, na mismo ang mga kalaban ni Mayor Digong Duterte noon, nung mayor pa siya nung tumakbong as presidente, namimigay lang kung ano-ano, mga t-shirts, pagkain dito, lahat-lahat binibigay. Pero nagulat ako doon sa bayan ko at sa ibang bayan, nabalitaan ko rin, na nakapila sila sa printing press para sa t-shirts. At ang sinusuot nila, hindi yung mga binibigay ng mga kandidato naging kalaban ni PRRD noon. So doon pa lang nakikita natin totoo ang pare na sinasabi na darating ang manluluwas o ang Savior. Okay, natapos na kung kailan humarap si PRRD sa Kongreso at sa Senado. Nalaman na ng lahat. Saan ka makakita ng isang Pangulo na consistent na sinasabi niya before siya naging presidente at consistent nung siya ay nakaupo sa loob ng 6 na taon at consistent pa rin nung hindi na siya presidente at sinasabi niya, I am accountable. Kaya ba ng presidente ngayon na sasabihin niya, I am accountable sa lahat ng mga nangyayari? Mismo ang mga kabinete, hindi nga natin hindi natin napakinggan, hindi natin nalalaman kung gumagawa o nagtatrabaho pa sila. Okay, darating na tayo dito sa pag-usapan natin kung bakit nandito ako. Walang nag-anyaya sa akin dahil nasubrahan na ako at punong-puno na, kaya naalala ko tuloy, baka mangyari na naman ang nangyari noong 1986 at mangyayari sa 2024. Ayaw natin ng gulo. Meron tayong mga electoral process. Pero tanong natin, ang ganda ng unity team, 31 million ang bumoto. Pero ang tanong, bakit ngayon biglang pumutok
sumabog. Saan nag-umpisa? Dahil hindi nagbago, adik pa rin si PBM. Yes! At ang isa sa nag-umpisa kung kailan nila gustong durugin si Pipi Sara ay dahil nakatingin na sila para sa 2028 eleksyon kung sino maging Pangulo. Sino nag-umpisa? Sa Kongreso. At ang matindi, ito na po, hanggang ngayon ang pinag-uusapan ang confidential fund. Para po sa hindi nakakalam at lalo na sa mga nanood ngayon na bingi-bingihan pa rin kung ano yung pinag-usapan ang pinagmulan. Ang confidential fund po, yun po ang tinatawag na intelligence fund. Yun din po ang tinatawag na contingent fund. Bilang isang mayor, ang lahat ng local government units sa buong Pilipinas at kahit ang national government agencies, mayroon po silang contingent fund or confidential fund or intelligence fund. Sa amin, sa local government units, nakasaad dyan na 5% ng budget na nakaalat para sa peace and order at 30% ng 5% na yan na nakalaan ay intelligence fund. Lahat ng bayan, city, munisipyo, except barangay, mayroong tinatawag na intelligence fund. Ngayon, bakit sa dami-daming dapat pag-usapan, dapat iimbestigahan, nakatutok lang doon sa confidential fund na saan nag-umpisa? As a Vice President, nung nakaupo noong 2022 dahil nandyan pa ang unit team, bakit si Pipi Sara lang ang iimbestigahan? Bakit hindi kasama ang Office of the President? Bakit? Sino nagbigay ng pundo? Wala sa GAA yun. Binigay na pundo through DBM, Department of Budget and Management. Sino nag-approve niyan? Ang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, nakakasakit, nakakatuliro na. Napabalik-balik kung ano man, Diyos ko por santo, mayroon tayong Commission on Audit. Nagugulat na lang ako. Hala, ang Kongreso pala ay auditor na. Nawala na yung Commission on Audit. Kaya sabi ko nga baka gagawa sila ng batas na magkaroon na ng Commission on Audit na bago na under ng legislative branch ng gobyerno o ng Kongreso. Pero ito po, sasabihin ko po sa inyo at sa lahat ng hindi pa nakaintindi. Ito po ang hindi lang na nagsisimula o hindi lang ito na ang panahon na sinasabi natin sila ang nag-umpisa, tayo ang tatapos. Ang ginawa nila ngayon kay Atty. Lopez, sobra na. Tama na. Isang abogada na nakakaintindi sa batas. Kasi ako po, hindi naman po ako abogado, isa lang po akong certified public accountant, isang auditor. Ang naintindihan ko lang sa sinasabi ng contempt, ang sinasabi contempt of court. May nakalagay court. Wala namang sinasabi ng contempt of Congress, contempt of Senate, contempt of court. Ibig sabihin, may korte. Pero anyway, itong ginagawa kay Atty. Lopez ngayon, hindi lang sa human rights violation, binabalik na nila ang batas na gusto pa nilang dalhin sa correctional. Sino-sino pang dinadala sa correctional? Yung nasa piskalya pa nga, hindi nga pwedeng dalhin doon Di ba? Dahil may due process. Pero itong ginagawa, mas mabuti pa, magdeklara na lang siguro ang Pilipinas ng martial law. Mas maintindihan pa siguro natin. Di ba? Kasi ginagawa ng martial law Ginagawa na yung babaliin ang nasa democratic form of government. Nababali na kung saan wala ng independence sa bawat ahensya or gobyerno
Ang Commission on Audit, sinasaklaw na ng Legislative. Ang Office of the President, sinasaklaw na ang lahat ng pwedeng gawin, pati batas ay pwedeng baguhin. Pero ayaw mag-drug test! Takot eh. Yes, Takot. isa sa nakakalungkot po, balik po tayo doon sa abuso sa droga. Walang tinatago magpa-drug test. Nakakalungkot po kasi ang naririnig lang natin noon is shabu. Pero nung pumutok ito sa bagong administration, meron palang letter C. Ano yun? Cocaine. Kasi may nagsabi din sa akin na ang cocaine din pala ay ginagamit lang ng mga pangmayaman. Ang pangmahirap daw is shabu. Shabu. So, sa bagay, sinasabi naman talaga na ang isa sa magandang negosyo daw ay ang droga. Kaya nga galit na galit ang ating PRRD. Tapos, nakapokus lang sila doon sa droga na abuso daw na ginagawa ng presidente noon. Ito, itatanong ko rin sa inyo kasi ako, sumusunod din tayo sa executive order ng mga presidente noon, si PRRD. Example lang, yung no smoking. No smoking, pinatupad natin yan. May EO. May EO ang Pangulong President Rodrigo Roa Duterte noon na ang lahat na magyuyusi sa publiko or sa mga lugar na pinagbabawal, sa mga sasakyan na publiko, etc. Kahit sa mga restaurants doon sa lugar ko noon, pati nga mga turista, sinisita ko. Bakit? Nakakasama talaga. Totoo. At nung pumunta kami sa Davao City, nagulat kami. Walang hiya. 10,000 ang multa pag nahuli ka o nakita ka na nag-UC. Tinatanong ko, bakit 10,000? Ang sabi sa Mayor, pag 1,000 lang, napakadaling bunutin sa pitaka at pwedeng magmulta agad. So, ibig kong sabihin, very effective kasi doon pa lang. Ito pa, siguro alam natin noon na pinagbabawal na yung mga nakaparata sa mga iba-ibang mga lugar na nakaharang. Yung mga easement na kinukuha. Isang salita lang ng ating Pangulong Duterte noon. Anong sabi niya? Doon sa sekretary ng DILG na alisin ang mga ganun. Akala namin dito lang sa Metro Manila o sa mga urban cities, pati pala sa mga probinsya na-implement ang EO noon na sinasabi na kailangan linisin ang lahat ng mga dinadaan ng mga tao na hinaharangan. Marami nagagalit, pero mas marami ang natutuwa. Ito isa pa. Sa mga skyways, ilang presidente na hindi ma-implement, matupad-tupad. Kasi bakit? Sasabihin noon na ay hindi pwedeng gibahin yan kasi nandyan ang mga nakakatira na mga nasa laylayan. Ay hindi pwede yan kasi magigiba yung mga ganito. Eh nung dumating ang PRRD, anong sabi? Kasi magaling din ang DOTR noon, no? Matapang din. Ang sabi, litsing yawa, bayaran naman sila eh. So ganun ang dapat ang Pangulo na dapat kailangan ng Pilipinas. So, ito po ang panawagan natin sa lahat. Kung wala na talagang pagbabago, hanggang matapos ang termino hanggang 2028. Tuntukan na natin. Tuntukan na natin. Kasi, Diyos ko por santo, sana huwag mangyari ang mga nangyari nung mga nakaraan. May presidente tayo noon na walang kakwinta-kwinta rin noon na na-impeach. Mayroon din noon na Chief Justice na na-impeach. So you can see what you do. Restless every time we start.